Plug and play lang yung Hylos Mags sa likod ng Raider 150 Fi. Pinakamadaling paraan para makapag-install ng Hylos Mags dito sa Raider 150 Fi. Yun guys, okay na. Free wheel siya mga boss. Nandito na yung presyo ng lahat ng ginastos ko dito sa ating Hylos Mags. Finally, natapos na natin itong ating Raider 150 Fi sa pag-install ng ating Hylos Mags. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ang video natin ngayong araw mga boss, i-install na natin itong ating Hylos Mags dito sa ating Raider 150 Fi. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung lahat ng pyesa na binili ko. So may isa pa akong pyesa na hinihintay, yung star adapter para magamit natin yung stock disc natin. Yan siya guys. So ito kasing Hylos Mags natin, 4 holes na siya. So ganyan na yung lagay niya ng disc. So kailangan natin yung star adapter. So sa dulo ng video na to, isasabihin ko sa inyo isa-isa yung mga presyo ng bawat isa at kung magkano yung total na ginastos ko sa pag-upgrade ng Hylos Mags dito sa ating Raider 150 Fi. So ngayon guys, i-install na natin at ipapakita ko muna sa inyo, i-unboxing natin yung bawat isang pyesa na binili ko. So tara guys, let's go. Unahin na natin guys dito sa Hylos Mags natin. Ayan siya mga bossing. Tingnan nyo naman, napakaganda niyan. So ito yung sa front natin guys. Buksan natin mga boss. Ito na siya mga bossing. Ito yung sa front natin. So, itong mags na to guys is parehas na 1.6 by 17 harap at likod. 4 holes na siya mga bossing. Kaya kailangan natin yung star adapter para magamit natin yung stock disc. Pero pwede naman kayong bumili ng saktong disc dito. Kaya lang, kailangan yung gumamit ng bracket para dun sa caliper ninyo. Ito guys, saktong-sakto to sa disc nya. 3 holes lang din, katulad ng stock. 1.6 din to by 17. Parehas na parehas lang sila. Medyo mas mabigat ng konti itong sa likuran natin. Maxi Star. So yung size nila guys, yung sa front is 6080 by 17. Ayan siya. 6080 by 17. Yung sa likod naman 7080 by 17 din. Buksan natin. Ito na yung tsura niya mga boss. Ito yung tsura ng Maxi Star. Ito yung sa front natin, 6080. Yan, 6080 by 17 yan mga bossing. Ito yung sa likod natin mga boss. Yan. 7080 by 17. Ayun yung size niya guys. So, para sa akin maganda yung dito ng ng Maxis. Maganda yung looks niya. At pati yung dito guys, napakaganda niyang tignan. So, tingnan natin mamaya kung anong itsura niya kapag nakalagay na siya doon sa ating Hylos Mags. Ito pa yung mga binili ko, dalawang tire bulb o pito para sa mags natin. Tsaka syempre yung gagamitin nating 4 na bolt para doon sa ating star adapter papunta doon sa kanyang disc brake. So, ito guys, mamaya sasabihin ko kung magkano lahat ng mga nagastos ko sa mga parts na binili natin. Ito nga pala guys, yung box nung Hylos Mags natin. H53E Raider 150. Front 1.6 by 17. Sa likod naman 1.6 din by 17, kulay black. So ito siya mga boss. At ito yung mga gulong Maxi Star. Papalagay ko na ngayon yung gulong natin para ma-try na natin siya mailagay dito sa ating Raider 150 Fi. So tara guys, let's go. Bago natin ipakabit yung gulong guys, ilalagay ko na tong mga pito natin o tire bulb. Para pagdating natin doon, ilalagay na lang nila yung gulong natin. Lalagyan nyo lang ganyan yan. At sa kabila, i-push nyo lang to mga boss yung sa ilalim. Tapos ilagay nyo na yung goma. Ilagay nyo yung cap. Tapos ilagay nyo na yung nut natin. Ayan. Pwede na natin ipalagay yung mga gulong natin. Palagay na natin yung mga gulong natin dito sa ating Hylos Mags. So, ganito na yung itsura niya mga bossing. Ito yung sa front. Yan guys. So, okay naman yung lapat niya. Maganda naman siyang tingnan. At para din siyang guys, kahit 60-80 yung gulong natin,
Para siyang maliit talaga. All goods na din. At ito naman guys, yung sa likod niya. Maganda rin, all goods. All goods din yung ano guys ha. Yung high-loss mugs kahit papaano. At pati yung Maxi Star, maganda din. At try na natin siya ilagay dito sa ating Raider 150 Fi. Ilagay ko siyang plastic mga boss para hindi magasgas yung ano natin. Kukunin natin yung mga rubber nitong stock at ililipat natin dito sa high-loss natin. Gamitin nyo lang ng flat screw para makuha nyo kagad yung rubber damper natin. So, lilipat na natin siya mga boss dito sa ating high-loss mugs. Lipat naman natin yung disc brake. Yun. Swak na swak. Yan. Yan. Lagay na natin yung mugs natin dito sa likod. So, masasabi ko guys, dito sa likod, plug and play siya, pero mahirap siyang ilagay mga boss. Mahirap palang maglagay ng gulong dito sa likod ng Raider Fi. Plug and play to mga boss. Kukunin nyo lang yung disc nung stock, tsaka yung, ang tawag dito, yung rubber. Yung nandito mga boss. Yan yung rubber dito. Sa kabila yata yun. Tsaka yung disc. Tapos yun na guys, lalagay nyo lang yung mga bushing. At plug and play na siya mga boss. Yan guys, oh, napakaganda. All goods guys. At ang gusto ko dito guys, pantay din siya sa tapalodo niya mga boss. Nakalahati na natin. Hindi ko alam kung ilalagay ko na siya ngayon kasi wala pa yung ano guys, yung adapter ko, yung star adapter para doon sa disc. Pero ito na yung locks niya mga boss. Yan, malapit na guys, kalahati na. Yung harap na lang ilalagay natin para makumpleto na. So, free wheel mga boss, maganda, all goods. Tapos, stock kadena lang din, stock sprocket, stock lahat. Okay guys, napakaganda. So, update ko kayo mga boss. Try natin ilagay yung sa front natin. So yun mga boss, habang wala pa yung star adapter na in-order natin, eto muna guys, umorder din ako. 220mm na light and disc, harap at likod na yan. Tapos guys, ang binili ko is pang ano to, caliper bracket, pang Raider carb. Sabi nila mas swak daw yung pag nag 220mm disc ka na lighten, mas swak daw sa high-loss mugs yung Raider carb na caliper bracket. So tetestingin muna natin to mga boss habang wala pa yung ating star adapter. So pag dumating yung star adapter natin guys, papakita ko na lang sa inyo kung paano natin ilalagay yon sa susunod na vlog na lang. At ito na mga bossing, natanggal ko na yung front mugs natin at i-install na natin itong mga disc na to mga boss dito sa ating high-loss mugs. Tapos kukunin na natin yan guys, yung mga bushing, yung mga ano niyan, oil seal. So umpisa na natin guys, install na natin itong ating high-loss mugs sa front ng ating Raider 150 Fi gamit tong mga light and disc natin. Kunin muna natin yung bushing niya tapos yung kanyang oil seal. So ililipat na natin siya kagad guys dito sa high-loss mugs natin.
Kahit kamay nyo lang yan mga boss, pwedeng pwede. Tapos ilagay na natin guys yung kanyang bushing. So ayan na guys. So ibabaliktad na natin to. Tsaka yung isang mags syempre. Yan. At bushing ulit. Sungkitin lang natin to guys ng flat. Yan. Tapos pag ilalagay natin dito guys, yan. Kahit kamay na lang natin, pwede naman yan. Pero mas maganda, pukunin natin ng konti para lumubog, para sakto yung lapat. Tapos bushing. At ngayon naman guys, yung disc natin ang ilalagay. Saktong-sakto siya mga bossing, yung 4 na butas. So kailangan na lang natin ilagay itong mga tornilyo na to. Bago natin isalpak sa Raider natin to guys, lalagay ko muna to doon sa caliper natin. Yung caliper bracket ng Raider 150 carb. So sabi nila guys no, mas swak daw to kapag ka nag-high-loss mags ka kaysa sa pang FI na bracket. So testing natin guys, tanggalin muna natin yung ating caliper. Ito yung ating brake caliper, natanggal ko na yung ating mga brake pads. Tapos guys, tatanggalin na natin yung stock bracket natin at ilalagay na natin yung kasamang bracket na nabili nating 220mm disc. So ito siya mga bossing. So ganito lang ka-basic magtanggal mga boss ng stock bracket. So hilahin nyo lang to guys. Yan, hilahin nyo lang yan. Tapos ito lang yung medyo mahirap ng konti. Kailangan yung kunin yung mga ano na yan, stud na yan mga bossing. Madali lang siyang tanggalin guys. Ito, nakalagay ito dito. So madali lang siyang tanggalin. Meron lang siyang 12mm na nut dito guys. Ayan, tatanggalin nyo lang yung 12mm na yan, yung nut na yan. Ito naman mga bossing, nakashoot siya dito. Tapos meron siyang parang nut din, pero yung sa likod niya guys, kailangan nyo lang ng Allen wrench. Itong sa baba, ikutin nyo lang ganyan mga boss. Tapos higpitan nyo lang ulit ng 12mm. Ito naman guys sa taas, papasok yan dito. Tapos ilalagay lang natin yung nut niya. Pagka nakalagay na yung mga stud natin, pwede na natin siyang ibalik mga bossing dito sa ating caliper. So isi-shoot nyo lang siya ulit guys. Yan mga boss. Tapos i-push nyo lang. Yan, ganun lang kadali mga boss. Tapos ito, ilalagay na natin siya dito sa front shock natin. Yun, nalagay na natin yung ating brake caliper. Ito na siya mga boss. Ganito yung itsura niya. Ayan siya guys. So ang problema ko lang mga boss, medyo nahila ng konti yung ating brake hose. Pero kasi guys, wala siyang gulong eh. So kasi kapag may gulong na yan tapos nag-shock siya, pwedeng umayos yung ating brake hose. Pero kung bitin tong brake hose guys, sa mga susunod na araw, kailangan natin palitan to. So ngayon, ilalagay na natin yung high-loss mags. Tignan natin kung fit nga ba talaga siya dito sa ating bagong brake caliper adapter. So 220mm guys, so let's go. Yun guys, okay na. Free wheel siya mga boss. Saktong-sakto yung bracket natin sa caliper, tsaka yung 220mm na disc, lighten disc. Kaya lang guys, ang ayoko lang dito, medyo masyadong nahila mga boss yung ating brake hose. Yun, finally natapos na natin itong ating Raider 150 FI sa pag-install ng ating high-loss mags. Ito na siya mga boss, nakalagay na siya, all goods na. So dito sa likod, plug and play lang siya guys. Ilalagay nyo lang yung kanyang mga bushing, mga oil seal, tapos kukunin nyo lang yung stock na disc natin at pwede na siyang ilagay guys. Wala kayong ibang gagawin, basta plug and play lang yung high-loss mag sa likod ng Raider 150 FI. Tapos guys, ito lang yung medyo mahirap talaga yung sa front natin. So kailangan natin bumili ng ibang disc o diskartehan kasi yung iba tumatama dito, hindi swak sa caliper natin. So ito guys, isa sa mga pinakamadaling paraan para makapag-install ng high-loss mags dito sa Raider 150 FI. Bumili na lang kayo mga boss ng 220mm na lighten disc, o pwedeng hindi lighten, basta 220mm disc na may kasama ng
caliper bracket, pang Raider carb yan mga bossing. Ito na siya mga boss, 220mm disc, pero pwede din kayong mag star adapter. Yung star adapter ko na hinihintay natin guys, hindi siya dumating, kaya ito na lang yung naisip kong paraan. Pero pwede din kayong mag big disc, pwede din yon. Pero ako guys, mas nagustuhan ko to kasi mas litaw yung Hylos mags natin. Ito kasi maliit lang yung ating disc. Ayan siya mga boss. So maganda yung free wheel nyan guys, at pantay naman siya dito sa front natin. All goods naman siya. So, ngayon guys, eto na. Nandito na yung presyo ng lahat ng ginastos ko dito sa ating Hylos mags. Unang binili ko, Hylos mags. Ang presyo nito, 5,339 pesos. Ito yung Hylos mags natin guys. Ito yung sa front. Yan. Ito naman sa likod. Tapos, Maxxis tire. Dalawa na yan guys, 1,950. Ito yung Maxxis tire natin. 70-80 sa likod. 60-80 sa front. Tubeless na yan mga bossing, pang tubeless. Bumili din tayo ng pito. Syempre, kailangan yan. 100 pesos, dalawa na. This with bracket, 594 pesos. Ito yun guys. 220mm disc. Meron din siya sa likod, 190mm. Kasama na din yung bracket. Ang presyo niya, 594 pesos. This bolt, ito guys. This bolt, apat yan. White bolt siya. Ang presyo niyan is 134 pesos. So, ayun lang guys. Yun yung ginastos ko dito sa pag-build ng Hylos mags dito sa ating Raider 150 Fi. Ang total na ginastos ko guys is 8,117 pesos. Ito na siya guys. Ayun ang itsura niya mga bossing. Yan, napakaganda guys. Para sa akin, all good siya. Lumitaw yung ganda ng Raider 150 Fi natin dahil iba na yung kulay ng mags niya. At sa mga nagtatanong naman, madami nagtatanong sa akin sa TikTok. So, tinatanong nila kung pwede bang ipang long ride ang Hylos mags. Sa tingin ko, pwede naman. Basta't ingatan nyo lang siya sa mga malalalim na ng kalsada guys. Pwede naman siya. Di naman nila igagawin yung mags na yan kung di pwedeng gamitin yan sa long ride. Basta ingatan nyo lang din sa pagdadrive. Syempre, maging responsible din tayo. Ito na yung itsura mga boss ng ating Raider 150 Fi na naka Hylos mags. Imo-montage natin to ng maayos guys para mas makita nyo siya na mas maganda. Dito ko natatapusin yung ating vlog. Sana may natutunan kayo. Please like, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel. Kita-kita tayo mga boss. Abangan nyo yung ating mga susunod na video. Maraming salamat!